Puno na naman tayo mga kawang mo. Puno na naman si Werde. Pero kaya yan. Kunti lang yan, wala dito eh. Nah. Papatayin ko lang yung camera ko mga kawang mo kasi baka walang camera dun sa loob. Mahirap na. Ayan. Linis tayo ng pressure mga kawang mo. Ha? Samahan nyo ulit ako mga kawangbo. Pupunta tayo ng California Village. Kunin ko lang yung ganita. Hamonado na yung ganita. Talaga ako kumukuha ng longganisa sa mga kawangbo mula sa pulpa. Mula noon hanggang ngayon. Kasi siguradong malinis na malinis talaga ang gawa nila. Yung mga uniform nila para sila mga doktor yung nakakulay puti pa na damit na overall. Tapos nakabunit pa, kulay puti din sa ulo. At may mga gloves pa yan. Tapos sanitary permit, kumplito yan. Tinicheck pa yan ng mga taga City Hall. Makita mo naman sa lugar din, sa subdivision siya. Hindi yung gawa-gawa lang yung kung saan-saan sa mga kinita lang. Subok ko na yan. Subok na namin yan ni Mrs. yung mga longganisa na yan, mga paninda. Napakalinis kaya hindi nakakahiya. Nakakarating pa nga ng kung saan saan. Nakakarating pa nga abroad yung longganisa nila eh. Ano na mga para sa mga OFW na tagal na nakakain ng pagkain Pinoy. Nakakarating po buong Pilipinas. Nakakarating po yung mga longganisa nila. Luzon, Visayas, Mindanao. Nasakay sa bus, nasakay sa barko. Dami na order nila.
pa rin ako sa Panginoon mga kawangbo, dahil yung katawan natin paunti-unti nang na-relax. Magaling talaga yan si ate maghilot. Alam na yung saan banda yung mga may lamig, yung mga masasakit na parte. Yung halimbawa mayroon akong masakit dito sa likod na ano, pag tinumbok na yun, hindi niya titigilan yun hanggat hindi napisa. Ako naman sarap na sarap. Kaya pagkatapos nakakahinga ako ng maluwag. Kaya salamat, kaya mula nung na ano ko si ate natagpuan kung ganyan na magaling. Kasi sa dinami namin na naghilot sa akin, wala ako ni isang na gustuhan. Puro haplos-haplos lang, pisil-pisil lang. Eh yung sakit sa likod ko, pag napisil-pisil mo lang, lalong parang kumikirot, lalong parang nagising yung sakit. Kumikirot lang. Yung kay ate talagang bigang-biga eh. Pray muna tayo mga kawangbo. Dito rin ako nagsisimbang gabi minsan. Sacred Heart Paris. Dito po yung simbahan. Dito ako madalas din nagsisimba. Tayo mag-pray mga kawangbo. Tuloy-tuloy tayo ng California Village. Paulit-ulit lang naman yan mga kawangbo. Kung saan ako, yung mga supplier ko, yun ang pinupuntahan ko araw-araw.
Nag-order na rin ako kanina mga kawangbo ng blotter dun sa camera ko para pag nalaglag man siya sa dagat hindi siya lulubog, lutang lang. Yung kay Idol Kabungot naman nandyan na yung pang diving case niya. Ako nag-order na rin ako ng pang ano para sa DJI ko, diving case, para hindi ako matakot ilublog sa tubig yan. Natatakot kasi kung ilublog sa kahit na sabihin natin water resistant yan, pag wala namang nakalagay na protective gear tulad nung diving case, natakot pa rin ako eh. Kailangan meron akong nakalagay na ganun para kahit pa paano 100% ang tiwala ko. Sarap magbuko. Kaya doon na lang siguro bubuko. Sana na tayo dito mga kawangbo. Galing talaga mga kawangbo. Gumaling agad yung ubo ko, pati sipon. Iwan ko ba? Galing talaga. Ramdam ko kasi talaga bigat ng katawan ko. Wala ako sa mood. Parang malungkot ang itsura ko. Mula pa nung unang araw na pagpunta ako ng Bukana, meron na talaga akong ubos-ipon dahil sa pagod at puyat siguro talaga. Sabi tagal-tagal ko na sa ilang araw na ako sa Bukana, hindi man gumagaling. May gamot na ako laging iniinom. Lagi kasi ako may paong gamot talaga mga kawangbo. Doon sa nag-comment pala na mamaya titignan ko uli yung i-check ko uli yung sino man yun, yung pangalan na nag-comment na kailangan ko rin daw mag-herbal, mas mabisa din. Titesting ko rin yun. Pag maganda, mas maganda yung yun ang ituloy-tuloy ko. Kaysa gamot nga naman, kung palagi kang asa ng asa sa gamot. Pag tumalab sa akin yung sinabi mong herbal, mas magaling. Maraming salamat sa nag-comment nun. Mamaya babasahin ko ulit. Na-shoutout ko yung pangalan para hindi kita makalimutan.
Nakarating na rin kami mga kawangbo. Sobrang init. Nantok na nga ako nagmamaneho. Grabe, wow na hawa ko. No? Ewan ko. Din. Puno na naman tayo mga kawangbo. Puno na naman si Werdy. Pero kaya yan. Kunti lang yan. Wala dito eh. Dati meron yan. Puno din yan dito sa likod. Sulit din yan. Ilang kilo din yan. 50. 50 kilos din. Kilos din yan mga kawangbo. Kailangan lang nating magsipag para kumita. Mga kawangbo para may benta na to, para magiging pera na. Saglit lang yan, tapos bukas bili na naman ulit. Hindi ko nakapansin. Banang klase talaga yung sikat ng araw ngayon mga kawangbo. Hapon na.
At napakasakit pa rin sa balat. Alas 4:20 na eh. Kita ko yung isa sa mga gusto ko ring motor, mga kawangbo. Di pala yun. Kala ko Vespa. Honda pala, yung Giorno. Isa kasi yun sa gusto ko ring motor, mga kawangbo, yung Vespa. Yung scooter nila. Mga vintage yung style. BMW mo, muusok. Ano yan, diesel?
talagang kaibahan mga kawangbo. Pag itong si Werdy ang gamit ko, talagang napakasakit talaga sa kamay, mamarino nito. Kakaiba doon sa EDB, isang daliri lang yun, nakikinig na. Ito, kaya dapat na daliri, tiga mo ng todo. Kailangan mo ng lakas para huminto siya. Malaking kaibahan talaga yung maliit na motor sa mga malaki. Sa kamay, nakabakat na nga yung preno sa daliri. Malapit na tayo mga kawangbo. Yan. Lamok to ah. Kami. Order ko lang ng plastic yun doon, 6. Yung plastic. Yung may NMAX 6, kanina pa yun in-order sa akin. Sabi ko nakalimutan ko lang. Anim na Pinoy? Tutusok daw eh. Kila Michael? Anong pangalan nun? Kila Gamay? Yung may NMAX. Stan? Oh, siya Stan. Hindi ko alam kung kaninong tao yun. Si Stan. Ha? Kila Gamay? Sige. Kaya 2 kilo nga. Pagkain ng pusa.
Yung ano? Wala nang pagkain yung pusa. Utusan ka ng tulong kalito. Wala na raw siyang pagkain. Magkano? 260 po. Ha? 260. Oh, 10 na. 10 na lang. Pero yan. Okay. Anong pagkain ng pusa natin? Kaya bumili tayo ng pusa, pagkain ng pusa mga kawanggo. Yung mga pusa na yan mga kawangbo, mga ampun ko lang yan. Hindi yan, dati kasi may mga lahi ang pusa ko, mga Persian, may mga ano talaga, may mga breed talaga. Kaso, nawawala, hindi ko napapakapon. Ngayon, nag-aampun na lang ako ng mga gala na pusa. Maigi yun. Hindi siya mahal. At sinalagaan mo lang sila ng gusto. Okay na. Malaking bagay na yun sa kanila.
Hatid ko muna yung ano rito sa tindahan, tapos babalik ulit ako ng may kawayan. Hintay lang kami ng doktor. Nah. Hindi ka plastic. Bili muna tayo ng plastic mga kawangbo. Wala nang pambalot ng isda. Wala nang banding ng plastic. Kaya bibili muna tayo. Malapit lang din naman dito sa amin yung factory ng plastic mga kawangbo. Maya babalik tayo na may kawayan para kunin pa yung nabibira doon na 80. Ito lang yun. Ito factory ng plastic. Papatayin ko lang yung camera ko mga kawangbo kasi bawal ang camera doon sa loob. Mahirap na. Mapahol tayo. Basta ito ito yung bilihan ko ng plastic. Malapit lang to sa tindahan. Diyan lang sa may kanto ng Yamaha Premio. Sige mga kawangbo, papasok na ako dun sa loob. Nakabili na tayo ng plastic mga kawangbo. Kaya ito yung plastic ko. Pakita ko lang. Sinsya na kayo mga kawangbo. Bawal yung camera sa loob eh. Pinagbabawalan ako ni Boss Jeremy. Wala tayong magagawa. Kailangan natin sumunod para walang problema. Sige, hatid ko na ito sa tindahan mga kawangbo. Mamaya-maya na lang update. Bago ako bumalik ng may kawayan, hatid ko muna ito. Saka mag-aalmusal muna ako. Gutom, update na yung tiyan ko eh. Hindi pa ako nakapagkape. Kape muna bago umapdi na eh. Kumukulo na yung tiyan ko eh. Sige mga kawangbo. Kape muna tayo. Ayan. Kape ko. Gutom na eh. Napili na ang tiyan ko.
Ayun mga kawangbo, nandito tayo sa Yamaha Premio. Yamaha Premio. Bibili lang tayo ng air cleaner na Miyuger. Kaya papasok lang ako sa loob. Napalitan na natin ang air cleaner si Werdy mga kawangbo. Hindi ko na lang naipakita kanina sa vlog. Kasi bumili ako ng buko. Nakagawa na pala ng kaibigan ko. Habang bumibili ako ng buko. Pagkatapos, wala na. Tapos na. Dito na nga pala ako sa parking. Pabalik na ako ng tindahan. Sayang. Ginawa niya na kasi nung nandun ako sa bukuhan. Sige mga kawangbo. Ayan. Linis tayo ng pressure mga kawangbo. Ayan. Di-defrost natin. Yan ang mga stock natin. Actually, mayroon pang 2 freezer dun sa bahay. Istaka namin. Yan ang hirap dito pag nagdi-defrost talaga. Malamig sa kamay. Yan, gawin natin. Tagal malusaw eh. Ayo. Alin? Salamat ah. Ay, hindi mo kasama to. We're here! Magandang araw. So ngayon ay ano ba ngayon? Wednesday? Wednesday na po ng hapon. Pupunta kami ni Pepe sa boundary. Dahil kami ay mamimili at mag-withdraw tayo no? Dahil ayan, may kailangan tayo mga bayan-bayaran at alam nyo na, dito na sa akuan. Dito meron Dito tayong mga pagkain. Dahil nandito rin sila mikmik, no? Kailangan natin bumili ng mga stock para sa pagkain. So, hindi ko kasi alam na ano sila eh, na papunta. So, na-surprise lang din talaga ako sa mga safety tapos sabay bigyan si Erica. So, para naman bibili ko na kami sa boundary. Yung mga pilihan, no? At sa susunod araw na kami mamalik ko doon sa bayan para mas marami kami mabili at mas makakamura tayo. Kaya tara, mapasama muna tayo kay Pepe para meron din tayo mga may tagahawak tayo ng mga bibili pa natin. Kung ano ba, samahan nyo kami. Tara na, let's see! Slice? Parang bibili natin, sibuyas, kamatis, 70 na lang pala. mga pangsawsaw. Kasi mapapagasta rin tayo sa sandal na lang. Ano bang style nito? Baka sa 25 na kami magpatuloy ng magbubuhos dito mga kapanalig. Para magdire-diretso na to. Wala
linis-linis. I-defrost tayo ng freezer. Ang hirap buhatin yan, oy. Ayan. Sabi ko, kalahati lang.
Kunti na lang. Matatapos na. Pwede na yan mga kawangbo. Importante lang naman malinis yung ano, matanggal yung yelo. Pwede na yan. Punta ulit tayo ng toll gate mga kawangbo. Hinihingal ulit tayo. Yung diniliver na video may kanina. Parang may sunog na naman. Yung daming bombero kanina eh. Talaga sobrang init ng panahon mga kawangbo. Tapos siyempre madaling magbingas yung mga ano-ano mang meron dyan. Tuyong tuyo eh. Nakakasunog talaga, kaya mag-ingat lang sana tayo lahat. Hirap na masunugan. Sabi nga nila, di baling manakawan ka lang, huwag ka lang masunugan. Oo nga naman yun. Nasunugan ka, wala ka ng tirahan, hirapan ka na ngayon sa tulog. Ubus pa lahat ng gamit mo. Pero sana huwag naman sana mangyari. Kayang iwasan na, iwasan lang natin. Huwag lang sa kuryente ang pinagmulan dahil yun, hindi natin alam yun, bigla na lang yun. Tulad nung sunog nung nakaraan dito sa Bagong Nayon, mga bata daw naglalaro ng lighter, yun ang talagang ano, yun talagang may pagkukulang. Bata eh, walang matanda, walang tatay at nanay pumasok eh sa bahay. Mga bata lang ang iwan sa bahay. Tapak down yung kuryente niya. Buong kuryente niya hindi na maganda ang daloy ng kuryente niya mga kawangbo. Kailangan ng palitan ko ng battery.
Ano? Ha? Sige, sabi niya, kunin mo na lang sa bahay. Inapo si Brian mga kawangbo. Kaya 5,000 uli yung ginaon niya. Ang babayaran niya ay 12,000 plus. Okay lang. At least, ano. Eh kung wala talaga eh. Kung mga binili natin. Diba? Panalo ka? Ha? Panalo? Anong panalo? Sa ending ba? Wala naman tayong kaya ano. Hindi na? Wala na. Wala ko meron pa rin. Hmm. Eh, balado sana ako eh. Ikaw nga itong tumatama. Ikaw nga itong laging tama. Hey, Ray. Benedict. Maaga naman umuwi kasi yun. Oo. Sige. Uwi na, uwi na. Hindi rin kaya yan sa ano na yan. Hindi rin kaya sa ADP ng RCP na yan. Yun lang naman sa tollgate mga kawangbo ang ano. Yun sa tollgate lang ang deliver sa umaga kahapon ng bayan.
Pero sa iba mga kawangbo, pag deliver ko pa lang, bigay na agad yun. Usapan namin niya na yun, Boss Al.